So purihin ang ating Panginoon mga kapatid, hallelujah, and it is truly a great honor and pleasure na tayo po ay inatasan ng ating Panginoon. Muli na tayo po ay mangaral dito sa ating po Midweek Bible Study Online, dito po sa ating church, dito po sa UPC Hills View Naik. So shout out sa lahat ng mga kapatira na nakikinig dyan online, saan man po kayo naroroon. So hopefully you are going to enjoy tonight sa ating pong pag-uusapan sa gabing ito. Praise God, alam ko about isa ay excited, amen ba? Praise God, so you can unmute kung kayo po ay gustong sumagot. Praise the Lord. Praise God, hallelujah, praise the Lord. Salamat po sa mga nag-unmute. Praise God, hallelujah. And without further ado, so please turn your Bible in the book of Mark chapter 5. Mark chapter 5, verses 25 to 28. Praise God. At shout out din po sa ating po mga kapatid na nanonood online. Praise God, maging sa YouTube or sa Facebook. Ayan, ating po i-share po itong ating salita ng Diyos sa gabing ito. Praise the Lord. Hallelujah. So Mark chapter 5 verses 25 to 28. Ang sabi doon, and a certain woman which had an issue of a blood 12 years, and had suffered many things of many physicians, and had spent all that he had, and was nothing bitter, but rather grew worse. When she had heard of Jesus, came in the press behind, and touched his garments. For she said, if I may touch but his clothes, I shall be whole. Praise God, hallelujah. Jesus, tayo pong lahat ay yumuko, hallelujah, at hilingin po natin ang gabay po ng ating Panginoon na tayo samahan sa gabi ito sa ating pong pag-aaral. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa gabi ito sa pagkakabasa ng iyong mga salita, dakilang Ama. Langisan mo ang bibig ng lingkod, Panginoon, na tunay na walang magagawa kung wala ka, dakilang Ama. Ikaw po, Panginoon o God, ang kumatagpo sa pangailangan ng iyong mga anak. Una dito po sa aming church sa UPC Hills View Naik, o God, maging sa online man, sa YouTube, sa Facebook, o God, sa mga kapatid na nanonood po, Panginoon o God, saan man dako na ang mundo, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na umabot, dakilang Ama. Hayaan mo, Panginoon o God, ang iyong purpose ay maihayag sa gabing ito, Panginoon. Maraming salamat, O Lord God, sa bawat time na ibinigay na iyong mga anak, at amin po inaakin ang lahat ng tagumpay sa gabing ito, sa iyong dakilang pangalan, in Jesus' lovely name. Amen, amen, and amen. Praise God, hallelujah. So, praise the Lord, Sister Sonny, praise God. Bigyan po natin ng mensahe ang atin pong topic sa gabi ito, that in spite of my issue. In spite of my issue. Praise God, hallelujah. Praise God, may mga pumapasok pa, praise the Lord. Praise God, atin muna silang i-admit, mga kapatid. Ayan, Sister Beth, pumasok na po siya. So, in spite of my issue. So, siguro, tayong lahat ay aware naman kung ano pong ibig sabihin ng issue. Di po ba? So, akin kayong bibigyan ng short understanding regarding the word issue. Ano nga ba talaga ang issue? Lagi natin yan minsan sinasabi, ay may issue kasi yan. O, di ba? So, what is exactly is an issue? An issue is, it is a condition, or an attitude, or a circumstances that rob us of the abundance life that Jesus has secured for us. So, yun po pala ang ibig sabihin ng issue. Ibig sabihin, ito po ay isang kondisyon o isang kalagayan na kung saan inaalis niya po tayo doon sa supposedly abundant life na nais po sa atin pa-experience o padaanan ng atin pong Panginoon. Amen. At sa gabing ito, alam ko mga kapatid na ang bawat isa sa atin ay we are not exempted to any kind of issues in our lives. Amen. Bawat isa ay may pinagdadaanan pong issue. So ano-ano nga ba ang issue na pwede natin masabi na pwedeng pagdaanan ng bawat tao o kahit ng mananampalataya? Ano po yung mga issue na yon? Meron po tayong mga issues na pwede natin sabihin mga fears or guilt, shame, hurt, failure. Yan po ay matatawag natin issue. Tama ba, Sister Elgin? Na makaranas po tayo ng ganun. Amen. Iyan po ay matatawag natin na may mga issue po tayo sa atin pong mga buhay. Amen. So, issue are those private secret. Amen. Private secret na wala pong ibang nakakaalam, kundi sabi natin, ako lang to.
Di po ba? They call it secret or issue, mga kapatid. Sorry at medyo may mga pumapasok. Praise God, hallelujah. So ayan. So ito po ay mga little secret ng ating pong buhay, whether it is in the past or in the present. Marami po tayong na-experience na ganon. It will show up or hinder us or block us or trouble us sa paglilingkod po natin sa ating pong Panginoon. Kapag ka po tayo may pinagdadaan ng issue sa ating pong buhay, sometimes it causes us or hinder us para makapag-fulfill po ng ating mga role sa paglilingkod po natin sa ating pong Panginoon. Amen? So, issues, sabi niya dito, issues shows up without invitation. Diba tama naman? May dumarating sa ating buhay na minsan nagugulantang na lang po tayo. Kapag ka dumating ang circumstances sa ating pong buhay, dumarating po yan without notice or without invitation. Amen. Nabubulaga tayo na kung paano tayo mga kapatid nakaka-experience na ma-flat tire, di po ba? Sino na dito sa atin ang nakaranas na nasiraan tayo ng gulong? Lalo po dito sa ating po mga drivers. Di ba nagugulat po tayo? Nagugulat ka, na-stress ka, di ba na-pressure ka, nagastusan ka. Di ba? So ganun pag dumating po sa ating buhay ang tinatawag na issue. Amen. So, what do issue look like and how do they affect my life or our life? Ano ba ang issue? Meron pong ilang akong tatalakayin sa inyo kung ano-ano po itong mga issue na nag-a-attack po sa bawat isang tao o bawat isang mananampalataya. Una, issues are secret. Amen. Issues are secret. Do you agree to that? Kapag ka may issue po tayo mga kapatid, whether you like it or not, ito po ay talagang sinisikreto natin. Diba? So, issues are those uniquely personal things that we try to push out of our way. But on our own, we do not have the strength or intellect to do this. So, we hide this from everyone. Di po ba? So, nandoon mga kapatid na itinatago natin yun. Di po ba? So, once na meron po tayong tinatago sa atin po mga sarili, ito po ay magkukos or magsisink po sa ating pong pananampalataya. Maaapektuhan po ang ating pananampalataya whether you like it or not. Amen? Whether we are going to admit it or not, it will cost our service to God. Kapag ka po may mga secret things tayong tinatago sa ating pong mga sarili. Remember, church, ang sabi po ng salita ng ating Panginoon, we cannot hide anything from the Lord. Pwede mo yan itago sa akin, pwede mo yan itago sa kapatid mo, sa magulang mo, sa boyfriend mo, but you cannot hide it from the Lord. Everything is naked into the sight of God. Amen. So in Luke chapter 2, verse 2, ang sabi doon, for there is nothing covered, ayan na, for there is nothing covered shall not be revealed. Amen? Wala daw po mga kapatid na bagay na pwede po natin na itago na hindi po yan marirevealed. Everything will be revealed. Amen. Neither he hid that shall not be known. Lahat po ng bagay, kaya nga di ba may kasabihan tayo na wala daw baho na hindi sumisingaw o walang sikreto na hindi nabubunyag. Di po ba agree tayo doon lahat? Yes. Yun po ang issue mga kapatid. Kapag ka po tayo mayroong mga issues na ating pong pinagdadaanan or circumstances sa ating pong buhay, always remember that we cannot hide it secretly. We cannot hide it secretly. Amen? So kung mayroon pa tayo mga ganun-ganun sa ating pong mga sarili, alam na po natin ang mangyayari sa atin. Kaya hindi po natin yan pwedeng itago. For now, you can keep it, but later on, lalabas din po yan. Number 2, issues cause separation. Separation. At ito po ang pinakamatindi sa lahat. Amen? Just like this woman, yung pong binasa natin sa book of Mark, chapter 5, sabi doon, just like this woman, our issue keep us separated from God and from the people. Diba? Kapag ka po tayo may issue or circumstances sa ating buhay, whatever it is, ikaw lang ang nakakaalam niyan, it will drive you to draw away from the presence of God.
Mapapalayo po tayo sa ating Panginoon. Bakit? Dahil doon sa issue na yon. So ayaw po ng ating Panginoon ng ganoon. Amen? So ilalayo niya tayo. So ano ang sabi dito? Issues make us fear relationship, ministry, and intimacy with God and others. So maging sa ministry, sa paglilingkod po sa ating Panginoon, once na mayroon po tayo circumstances or issues na pinagdadaanan po sa ating buhay, ito po ay magsiseparate sa atin. Mamaya makikita mo, nasa church pa. Mamaya-maya mamamalayan mo, bakit wala na si ganito? Di ba, hindi na siya nag-church? O baka po mayroon siyang isyong pinagdadaanan sa kanyang buhay. So make it sure na alagaan po natin ang ating pong mga espiritual na buhay sa ating pong Panginoon. Lagi po tayong pinapaalalahanan ng Diyos na tayo po ay maging mapagbantay sa ating pong mga sarili. Amen? Amen. Gusto nyo ba ang ating pinag-uusapan? Amen. Give me a virtual heart kung gusto pa po natin to. Amen. Praise the Lord sa mga nag-unmute. Praise God. So in Isaiah chapter 59 verse 2, ang sabi doon, but your iniquities, yun daw atin pong kasalanan, but your iniquities have separated between you and your God. Biruin mo yon. Sino daw mag-separate sa atin pong Panginoon? Ang kasalanan, mga kapatid. So, ano pa ang sabi dito? And your sins have hid His face from you that He will not hear. Ito ang pinakamatindi eh. Ito po ang pinakamatindi. Kapag ka po tayo ay namumuhay sa kasalanan, ang Diyos po natin, mga kapatid, ang Kanya pong mukha, maliban sa tayo po ay nahiwalay na sa Diyos, ang Kanya pong mukha ay Kanyang tinatakpan. Hindi po tayo pala tinitinan ng Diyos. Kanya po itong tinatakpan, at the same time, bingi ang Diyos sa atin pong mga hinaing. Kaya siguro, minsan may encounter po natin sa ating sarili na meron po tayong mga dinudulog sa Panginoon, bakit hindi tayo nasasagot? So alam na po natin ang answer. Amen? Pangatlo, issues. Ano po ang pwede mangyari? Issues result in character traits. Pag sinabing character traits, yung pang-uugali po natin, nagkakaroon ng pagbabago. Diba? Dating malambing, ngayon hindi na, irritable na. Bakit? May issue. Oh, di po ba? Sabi dito, issues result in character traits. Amen. That limit us. So, ibig sabihin, kapag may mga pinagdadaanan po tayo, pati ang ating mga pang-uugali, nagbabago, di ba? Pansin niyo yon? Dati-rati ang sweet-sweet, di po ba? Dati-rati smile-smile, pero dahil may issue na, hindi na maka-smile. O di po ba? So, ayan ha. So, tayo po ay pinapaalalahanan ng atin pong Panginoon. Amen? So, not everything that happens in our lives is an issue, nor do we have to make an issue out of everything. Sabi rito, circumstances do not become issue until they appear repeatedly in our lives. Amen. Sometimes, dumarating po ang ating issue sa ating buhay dahil na rin po sa ating kagagawan. Di po ba? Kapag ka po tayo ay nasa kasalanan, alam mong kasalanan, tas ginawa mo pa, inulit-ulit pa talaga, yan. Candidate na po tayo na magkaroon po talaga ng issue sa atin pong mga buhay. Amen? Sa paulit-ulit po nating ginagawa. Amen? So, kailangan po kaagad na yung gamutin na. Kung meron po tayong nararamdaman na something wrong sa ating pong mga sarili, gamutin na po natin kaagad. In Romans 14:23, ang sabi doon, and he that doubteth is damned if he eateth, because he eateth not of faith, for whatsoever is not of faith is a sin. May mga bagay tayo, mga kapatid, na sa una pa lang gagawin natin. Di ba? Nagbibigay na ng click ang atin pong Panginoon. Na meron na kaagad niyang click sa may natin, may bell na kaagad. Uy, huwag mong gawin yan. Di po ba? Sino nakakaranas ng ganyan? Bigyan ako ng virtual thumbs up. Na nakakaranas po tayo ng ganyan, mga kapatid, na meron kang gagawin, alam mong kasalanan, igugupa din. Di po ba? Ikaw din ang nag-i-invite para magkaroon po tayo ng issue. Thank you so much, Brother Elgin, sa ating pong mga sarili. Amen. So, kailangan mag-ingat po tayo. Kumbaga, na nagpo-fall into temptation tayo, thank you so much, Sister Nina, sa heart,
nagpo-fall into temptation tayo dahil din sa ating kagagawan. Thank you so much, Sister Ellen, Brother Bilky. Salamat sa inyo po mga response, Pastor. And then issue, ano pa? Issue trigger strong emotions. Ito pa. Thank you, Sister Sherin. Ang issue trigger strong emotions. Kapag ka mayroon po tayong issue sa ating po mga sarili, ang emotions po natin dito lalabas talaga. At salamat nga pala sa mga naka-on ang kanilang mga video. Thank you so much. Very inspiring kapag ka nasa online po tayo, naka-on din ang video kasi para ko na rin kayong kaharap. Ayun. So, praise God. So, nagkakaroon po tayo mga kapatid. Sabi dito, the strong emotion people with issues experience. Ano ang number one na magiging feeling ng isang taong mayroong issue? Number one, matindi ang iyong takot. Sobrang natatakot po tayo. Di ba totoo naman? Dapat naman talaga tayong matakot. Kasi once na nagkaroon po tayong takot, iyan po ay nagpapahiwatig lamang. Thank you so much sa mga nag-o-open ng kanilang mga video. Kasi baka dadaan ng angel sa inyong tahanan at magbibigay ng ayuda. O di ba? So nakita kaagad ang inyong mga kagandahan. Oh, praise the Lord. Amen. Thank you so much sa ang gandang ngiti ni Sister Sonny. Praise God. So kapag ka tayo mga kapatid ay mayroon pong issue, dumarating po sa atin ang matinding takot, no? Natatakot tayo. So the good thing din na pagka nakakaramdam tayo ng ganon, ibig sabihin, pinapahiwatig dito na mayroon kang konsensya. Nakukonsensya po tayo. Kasi ang tao na walang konsensya, wala na talaga yung takot. So once na ginapangan ka ng takot, may conscience ka pa, ginigising ka niyan. Amen? So tayo pong lahat ay maging alert. Amen. So the fear, bakit siya nagkakaroon ng matinding takot? Usually the fear of rejection. If their issue is exposed. Di ba gano'n naman talaga by nature eh? Lahat naman po talaga tayo nakakaranas ng gano'n. First, reaction ng isang tao, kapag ka tayo po nasa ganyang situation, ang first reaction po talaga natin ay magkaroon ng fear, natatakot tayong ma-reject. Amen. Pero mamaya-maya pag-usapan natin yan mga kapatid. And of course, nakakaranas tayo ng pagkahiya, despair, frustration, ayan, hopelessness. So matitindi mga kapatid. Kaya hindi po talaga maganda ang isa pong mananampalataya, lalo na tayo po ay dadaan sa mga ganitong klaseng usapin o mga issues in lives or circumstances sa atin pong mga buhay. Amen? And Proverbs 29 verse 25 ang sabi doon, Proverbs 29 verse 25, ang sabi doon, the fear of man bringeth us near. Yung takot daw sa tao, kapahamakan po ang naghintay sa atin. But whoso putteth his trust in the Lord shall be safe. Amen. Kadalasan kasi mga kapatid at nakakalungkot isipin, tayo po bilang mananampalataya ng ating pong Panginoon, natatakot una kaagad sa tao. No? Sino nga amin dyan? Lahat po tayo, no? By nature talaga. Parang takot kaagad tayo sasabihin sa magiging reaction ng tao. Ano kayang sasabihin ni ganito? Ano kayang ano niya? Doon tayo talaga kaagad takot. Di po ba? Pero above all, lagay po natin sa ating mind, matakot po tayo sa Panginoon. Dahil kung ang takot po natin is fear of the Lord, iyan po ay mabibigay ng safety sa atin. Di po ba? I-practice po natin yan sa atin pong mga sarili. This is not really easy to do, pero try po natin gawin mga kapatid. Lahat po tayo tumutungtong pa sa lupa sa mga oras na ito, but we have to try to do it. Wag po tayong, kasi ako, sa akin mga kapatid, personally, nagtatry po akong i-overcome ang ganong klaseng damdamin na para akong natatakot sa tao. Sabi ko sa akin sarili, why do I need to be fear to man? Di ba? Bakit ka kailangan matakot sa tao, sa sasabihin ng tao? Ang katuwiran ko, wala naman akong ginawang masama, so nothing to be feared sa tao, di po ba? Lalo yung iba, nahihiya sa mga tao. Mahiya po tayo kung may ginagawa tayong something bad. Pero kung wala naman po tayong ginawang maging strong po tayo mga kapatid. Amen? Para magkaroon po tayo ng totoong takot. Dahil mayroon pong takot na ino-honored po ng atin pong Panginoon. Ang fear of the Lord. Yan po ay ino-honored ng Diyos above anything else.
Fear of the Lord. Kailangan po magkaroon po tayo yan sa ating pong mga sarili. Dahil kung meron po tayong genuine fear of the Lord, tayo po ay malayo sa kapahamakan. Malayo sa mga issues. Malayo sa anumang mga circumstances sa buhay. Ano pa? Issues, result, bondage. Issues, result, bondage. Thank you so much. Nandiyan Sister Beth. Nakita ko ang kanyang kagandahan. Kapag ka may issue po tayo mga kapatid, it will result bondage. Bakit? Dahil doon sa issue mo, na akala mo ikaw lang talaga ang nakakaalam niyan, so tinatago po nating maigi. So anong nangyayari sa'yo? Unfortunately, tayo po ay bilanggo dyan po sa ganyang klaseng sitwasyon. So bigyan po natin ng laya po ang ating mga sarili. Amen? Na wag po tayong ma-slave sa sarili po nating kagagawan. Huwag po natin ilalagay ang ating pong sarili sa isang cave. Mga kapatid, huwag po natin ibilanggo ang ating pong mga sarili. Amen? Pag sumikapan po natin na maging totoo, sabi nga ng Philippians 4:8, di ba? Whatsoever things are true, lovely, good report, everything na pure, sabi doon. Think on these things. Lahat ng bagay na yun mga kapatid, yun daw po ang ating pong iisipin. So wala tayong i-worry. Anytime na dumating po ang ating pong Panginoon, tayo po ay handa. Bakit? Wala po tayong tinatago dyan sa ating pong mga puso. Amen. Amen ba? Amen. Yung iba ata ewan ko kung natutuwa pa. Ay, praise the Lord. Amen. 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 Praise God. Amen. So, tayo po ay nababandage kapag tayo po ay may mga issue. In 1 John, thank you so much sa mga pa-heart, nakikita ko po yan. 1 John 4:18, ang sabi doon, there is no fear in love. Kita nyo? But perfect love casteth out fear, because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love. Kapag tayo daw ay natatakot sa mga bagay-bagay na hindi naman natin dapat katakutan, hindi po yung totoong pag-ibig, mga kapatid. So kung tunay na nasa atin po ang pag-ibig ng atin pong Panginoon, dapat po nandoon sa atin ang fear of the Lord. Amen? Amen. Tayo po ay palalayain ng atin pong Panginoon. Ano pa? Number 6, issues often become excuses. Ayan, ito ang pinakamatindi. Minsan, gagamitin na sana tayo ng atin pong Panginoon for a greater ministry, because of the issue that we are facing, hindi po tayo magamit. Dahil po sa ating mga pinagdadaanan. Sabi dito, many talented people headed for a greatness find themselves detour. Biruin mo yon? Papunta ka na sana for a greater ministry. Di po ba? Anong ginawa mo? Nag-detour. Di ba? Imbes na dumiretso, nag-detour. Bakit? Kasi mayroon pong issue. Ay, wag akong dadaan dyan, Sister Chat. Kasi baka makita ako ni Sister. O, di ba? Iwas muna. So, nagdi-detour po tayo. Imbis na magagamit po tayo ng malayang-malaya sa gawain po ng ating Panginoon, anong nangyayari? Nahihinder po. Nabablock po ang ating daanan dahil po sa ating issue na ating pong pinagdadaanan. Amen. In Ephesians 4:22, ang sabi doon, that ye put off, ayan, that ye put off concerning the former conversation, meron ka daw tatanggalin, that ye put off concerning the former conversation of the old man, which is corrupt, according to the deceitful lust. So may mga bagay pala tayong dapat po tatanggalin sa atin pong buhay. Para ang mga issues na dapat mai-encounter ng isang tao, hindi po natin yan dadanasin. Amen. So nakakatulong po yun mga kapatid. I-put off po natin ang mga bagay, ang mga corrupt conversation. Sabi po ng Ephesians 4:22. Number 7. At ang last mga kapatid, sabi po dito, issues are part of enemy's strategy. Tama. Di po ba? Ito po ay isang strategy ni Satan para po ang mga anak ng Diyos ay kanya pong masilo. Sabi dito, frequently our issues are used by the devil to defeat us
unchecked. They bind our present and our future with the rope of the past. Biruin nyo yun mga kapatid. Dahil doon sa iyong pinagdaanan nung mga nakaraang taon pa, biruin mo ang future mo. Tinatalian po ni Satan yan para hindi tayo makamove forward. No? So ganun po siya katindi. Mag-work sa ating pong buhay. Kaya wag po nating papayagan bilang mananampalataya ng ating pong Panginoon. Tayo po ay kailangan na maging severe, maging vigilante sa lahat ng panahon. Bantayan po natin ang ating pong spiritual na buhay. Tanging ikaw lang at ang ating pong Panginoon ang nakakaalam po sa ating uri ng paglilingkod. Maaaring mabilis lang magpakita sa church that we are, di ba, modest, we are holy, sa harapan po ng ating Panginoon, we are righteous in the sight of God. Hindi po natin yan makikita to our very naked eye. Amen. Pero mga kapatid, only God can read our mind and can check our heart. Tangi ang ating pong Panginoon lamang. Amen? Amen. In Colossians chapter 2, and 2 Corinthians chapter 2 verse 11. 2 Corinthians 2:11, lest Satan should get an advantage of us. Wag daw. For we are not ignorant of his devices. Diba? Hindi naman po tayo mga kapatid ignorant sa lahat po ng devices ni Satan. So ako'y naniniwala, lalong-lalo na kung tayo po'y nagbabasa ng salita ng ating pong Panginoon. Hindi po tayo na left behind ng ating pong Panginoon, na hindi po natin alam ang salita ng Diyos. Alam natin lahat yan. Amen? Alam po natin lahat mga kapatid, kung ano ang mga bala ni Satanas para pabagsakin ang isang mananampalataya. Di po ba? Pero bakit po tayo magpapatalo? Amen. Huwag po tayong at huwag natin hahayaan na ang atin pong mga sarili ay tayo po ay gapiin o talunin ni Satan. Amen? Praise God. In John chapter 8 verse 36, ang sabi doon, if the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. So tandaan po natin mga kapatid, marami kasi sa atin na sabihin natin na mayroon po tayong issues in the past. No? Na hindi pa tayo makalimot-limot, hindi pa makamove on. May mga ganun kaya nga may mga word na, uy, mag-move on ka na kasi. O diba? Move on na tayo. Huwag na po tayo doon mamuhay mga kapatid ko. Huwag na po. May mga bagay tayong na-encounter sa ating pong buhay at hindi na po natin yung kailangan isa-isahin ngayon at alam ko naman na uuunawaan niyo pong lahat ang ibig paiwatig po ng ating pong Panginoon. Kung ano man po ang mga problema, circumstances sa buhay po natin, issues na panagdaanan, problema, nakaraan na. Nangyari pa noong 2005, natatandaan ko talaga yun. Ginawa niya sa akin noong 2005, hindi ko talaga malilimot yun. Biruin mo yan. Dapat sana nagtanim ka na lang ng bamboo. Di ba, like kung sinasabi, magtanim ka na lang sana ng kawayan, nakuha ka pa sana ng labong. Di ba? Pero dahil po, hindi tayo makalimot, mga kapatid, na mumuhay tayo doon sa nakaraan. Yung mga taong nasangkot, nag-move on na, ikaw nandoon pa din. 2005 pa din. 2023 na mga kapatid, maya-maya mo 2024 na, magsipag-move on na po tayo. Amen? Kung ano man po ang ating mga naging issues sa ating pong buhay, meron man tayo mga napapagdaanan, magsumika po tayo. Gamutin po tayo. Thank you so much, Sister Sonny. Gamutin po tayo ng ating pong Panginoon. Amen? Patawarin din natin ang ating pong sarili at patawarin natin kung sino man po yung nagkasala sa atin. Amen. Wala pong kwenta mga kapatid na tayo po'y naglilingkod sa ating mahal na Panginoon na yung mga tao around us ay hindi po natin kayang mahalin. Amen. Ang tunay na pagmamahal mga kapatid ay sometimes hindi po siya napakadaling i-define. Amen. Malalim po mga kapatid ang tunay na pag-ibig. And siguro one of these days, baka matatalakay ko rin po sa inyo mga kapatid, ang tunay na pagmamahal. Kasi kung mayroon po tayong tunay na pagmamahal, wala tayong mga ganitong usapin. Wala po tayong mga ganitong usapin. Bakit?
Dahil ang tunay na pagmamahal kapag ka nasa puso po ng isang mananampalataya, ano man po ang ating pagdadaanan sa ating pong buhay, yan po ay, kumbaga sa sibat mga kapatid, kapag ka tayo po ay sinibat, di ba? Magre-rebounce, di ba? Kung meron po tayong tunay na pagmamahal. Magre-rebounce lang po mga kapatid ang pana ng kaaway sa atin pong mga buhay. Amen? Naunawaan ba natin? Praise God. Praise God. Salamat sa inyong mga part at alam ko na unawaan na praise the Lord. Alam ko na kayo po ay kinakausap po ng atin pong Panginoon. Amen. So ang sabi po ng ating Panginoon, sabi dito, we must also understand that until our deliverance comes, ayan, the kingdom of God goes in spite of our issue. Amen? Even with our limitation and imperfection, we are still somehow useful to God. Kahit sabihin mo na, ay Sister Chat, kasi hindi mo alam ang aking buhay. Hindi mo alam, Sister Chat, kasi ang aking pinagdaanan before. Kapatid, ang ating pong Panginoon, hindi yan ang binibilang niya. Hindi yan ang kanyang tinitingnan. Ang tinitingnan niya ang iyong pusong wagas, ang iyong puso na kung ito ay willing maglingkod o dedicate ito sa atin pong Panginoon. Sabi dito sa 2 Corinthians 12:9, ang sabi dito, and He said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength and is made perfect in my weaknesses. Amen. Nakita nyo na mga kapatid, ang atin pong Panginoon, ang magbibigay po sa atin ng strength. Sa panahon po na tayo ay nanghihina, ang Diyos po natin ay nandiyan. Kahit kailan, hindi po tayo iniwan ng ating pong Panginoon. Ipinangako niya po yan sa bawat mananampalataya ng ating pong Panginoon. Yan po ang kanyang promise that I will never leave you nor forsake you. Amen? So in conclusion mga kapatid, before we end, so ang tanong, maaring kayo ay may pinagdadaanan po sa ating buhay ngayon. So maaring mo itatanong mo, how can I find healing with my issue? How can I find healing for my issues? Meron pong sinabi ang book of Mark chapter 5, binigyan po tayo ng 3 principle for us to follow if we are going to find healing and wholeness for our issue. Number 1, na kailangan daw po natin gawin, exhaust. Exhaust. Nakakita na ba kayo ng exhaust? Sa church po natin meron yan. Meron tayo nag-iiksang exhaust doon, exhaust fan. So exhaust mo daw ang iyong sarili. We must come to the point where our resources are exhausted and we are realized that we cannot heal ourselves. No issue has ever been settled by touching man. Tandaan po natin, ang anuman po mga issue ng ating pong buhay, kahit kailan, hindi po yan magkakaroon ng kagalingan kung sa tao kaaabot. Pero ano ang sabi? We must touch Jesus. Katulad po ng babaeng inagasan for 12 years, na siya na po ay na-isolate, siya po ay inabandon, siya po ay nilayuan, ano po ang kanyang ginawa? She is desperately longing na matouch niya lang ang hem ng garment ng atin pong Panginoon, magkakaroon po siya ng kagalingan. Amen? At ang number 2 na principle na tinuro po sa atin ni Mark ay expose. Expose. Sister Chat, hindi ko ata kayang mag-expose. Yan. Dito po pagdating sa salitang expose, it is a matter between you and the Lord. Expose mo yan. Kasi kung hindi po natin i-expose ang anuman pong pinagdadaanan natin sa ating pong buhay, hindi po tayo magkakaroon ng freedom. Hindi po tayo magkakaroon ng kalayaan. So palayain po natin ang ating pong sarili. Amen? Dahil baka naman yung tao o kahit sino man yan pinagka-isyuan po natin ay willing lang naman. Di po ba? So maigi po tayo na mag-expose. Katulad sa isang sugat mga kapatid. Di ba? Lahat naman siguro tayo nasugat na. Kapag ka ang isang sugat ay nilagyan po natin yan ng ghost bandage or band-aid kaya, ano nangyayari dyan?
Di ba nananatiling, ano yan? Sariwa? Yan. Pero subukan mo ang sugat na iyan ay expose. Mabilis po iyan gumaling. Bakit? Naka-expose na. So kung gusto po natin ang ating pong mga issue sa ating pong buhay, magkaroon ng tunay na kagalingan, expose. Amen. Expose. Praise God. So anong sabi? Dahil sabi dyan, our issue must be brought into light. Yan. Lagay mo daw sa liwanag. Dalhin mo daw sa liwanag. Ano man yung pinagdadaanan mo? In order to be healed, they will never miraculously vanish on their own. Kapag iyang issue ay nasa dilim, hindi po yan gagaling ng kusa. Kundi, yan po ay atin pong dalhin sa liwanag. Saang liwanag? Sa liwanag po ng ating mahal na Panginoon. And lastly, ang atin pong number 3, expect. Ayan. Sigurado, lahat tayo gusto to. Expect. The woman with an issue of blood risked everything on her faith in an ability of Jesus to restore her. This required a total trust. Prior to her miraculous, Jesus never talked to or even touched her, but her faith was so strong in him, just the fringe of her garment was enough to heal her. So ano po ang ating gagawin? Kapag tayo po ay nag-expose na, mag-expect po tayo sa ating pong Panginoon. Dahil ang ating pong Diyos, kahit kailan, hindi po tayo niyan pahihiyain. Hindi po tayo imimakdown ng ating pong Panginoon. Kapag nagtiwala po tayo sa ating Diyos, sinabi niya na po yan, I have loved you with an everlasting love. I have loved you with an everlasting love. Ganun po tayo minahal ng atin pong Panginoon. Kaya asukat na ibinigay niya ang kanya pong sarili para sa iyo at para sa akin, para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan sa piling po ng atin pong Panginoon. Amen. So maraming salamat mga kapatid at sa lahat pong mga nakatutok online. I hope na kayo po ay may naunawaan po dito sa ating pong pinag-usapan. Lahat po ng papuri ay para po sa ating pong Panginoon.